Ay, sa wakas natapos na ang June. So, ibig sabihin kalahati sa taon na to, natapos na. So, ito na naman tayo sa pangalawang segunda parte itong buwan, taong 2025. Kumusta po ang ating mga kapwa OFW? Shout out po sa ating mga taga-suporta ho dyan. Marami pong salamat sa inyo, sa inyong pagsuporta at pagtiwala ulit. Ingat po tayo. At ito na nga, July 1, ito na ho yung buwan na to na panahon na naman na magre-report si Bongbong Marcos sa kanyang ginagawa o sa kanyang gagawin. At ito yung ginawa niya noong nakaraang taon na pag-crackdown sa Pogo at itong sulbad problema dito sa dito sa West Philippine Sea, kung unsa na ang kahimtang karon ining mga lugar, unsa nang kahimtang sa iyang mga pangako noong nakaraang taon, kung naano ba to, naatupag ba to ng husto ngayon o sige pa din ang problema na to. Ito yung balita ng bilyonaryo. Pakinggan na ho natin. Total ban sa Pogo. Total ban. Ang paninindigan sa West Philippine Sea. Ilan lang yan sa laban ng ikatlong zona ni PBBM. Matapos ang isang taon, tuluyan na nga bang natuldukan ang operasyon ng mga Pogo at hindi na ba hinaharas ng China ang mga mangingisdang Pilipino? Ay, nako. Ganun pa rin. Ilan sa mga nabanggit sa zona ang nagbunga nitong nagdaang taon. Ang pinakapinalakpakang bahagi sa talumpati, sinundan ng isang executive order ang pagpapasara sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dahil sa mga idinulot nitong iskandalo at krimen. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Highlight niya. Yan yung highlight niya. Stand ovation na. Ha! All POGOs are banned. Panguya-nguya pa. Babulgam siguro dahil ninunguya. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. Para sa political analyst at dean na si Gary Junicio, hamon pa rin na tiyaking mabura ang natitira pang impluensya ng POGO. Lalo't buhay pa rin ang mga scammer at nagpapakalat ng maling impormasyon sa internet at social media. Pakita mo maigi, paano yung winikin din ng POGO operators, hindi lang yung ating yung ating moral value, yung ating fiber ng ating society, yung moral values, etc. But also yung ating democratic institutions. We already found out in the case of Alice Go and other individuals, who are basically used by China, or among other states who are interested in this issue, to penetrate yung ating democratic institutions. Kaya kami dyan yung malign influence, how POGO finance, for example, of proliferating information that are against to the interests of our country. The tentacles of POGO are still here. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Ang pahayag na ito ni PBBM tungkol sa West Philippine Sea, naramdaman sa serye ng pinaigting na pagpapatrolya at resupply mission para igit ang karapatan ng bansa sa gitna ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa dagat. The position of President Ferdinand Marcos Jr., especially on the continuing stand on the West Philippine Sea, is clearly supported by almost all the government, so TFA, DND, yung Coast Guard, they have a clear directives of protecting our sovereign rights and mainstreaming this issue with like-minded states, kaya marami rin tayong mga aliadong mga bansa na talagang sumusuporta sa usapin na to. Pero umaaray pa rin ang mga mangingisda. Dahil nakaharang ang China sa Scarborough Shoal, mas kaunti ang nahuhuling isda ng mga Pinoy. At mas kaunti ang kitang naiuwi sa kanilang mga pamilya. Well said. Well, that is beside the point. Sa totoo lang, batay sa assessment na ginawa namin kasama mga isda, ang pagkakaroon ng mga military exercise ay nagdulot lalo ng kahirapan sa mga... Totoo yan,
mangingisda natin, lalong-lalo na yung kumikilos sa West Philippine Sea. Bakit kamo? Unang-una, mas tumindi ang harassment. Sila ang napagtuunan ng Chinese Coast Guard at Chinese militia. Hindi na sila makalapit sa Scarborough Shoal na ito ang kanilang traditional fishing ground. Pag nahuli sila na nasa panatag, alam natin, pinapalakad sila sa coral reefs. Kaya sugat-sugat ang kanilang mga paa. This is barefoot, ha? Kaya sugat-sugat sila, halos hindi na sila makalakad at nagkakapeklat sila pagdating nila sa kanilang village. Yun yung una. Pangalawa, alam din natin na binobomba sila ng mga water cannons. At yung iba pa, they ram the boats of the fisher folk. Kaya yung psychological trauma na nakuha ng mga mangisda, ang takot na nararamdaman nila, ayaw na nilang mangisda sa West Philippine Sea. Panawagan ng People's Development Institute at bigkis ng mangingisda, isang whole-of-government approach para matugunan ang lahat ng mga karapatan at pangangailangan nila at hindi naiipit ng politika. Ang panawagan nga nila at parati nilang sinasabi kahit sa Kongreso is to protect and defend their fishing rights. Quote-unquote on fishing rights. Kasi hindi lamang karapatan sa West Philippine Sea, kundi karapatan ng mga mangingisda na malayang makapangisda sa ating karagatan. They want to urge the Philippine government to look into their condition and make a distinct, separate, and specific fishers program. Kinakailangan, ang tingin ko, tignan sila as a separate sector. Hindi sila magsasaka, mangingisda sila. Panawagan din ng grupo na maipasa ang isang Magna Carta para sa mga mangingisda para matiyak ang mga benepisyo nila at matulungang maiahon sila sa hirap. Unang-una, Pugo. Sinabi i-crackdown ang Pugo. 1 year na. Nung sinabi niya nung nakaraang taon na pagsunan niya na kailangan effective talaga noong December, talagang wala ng Pugo mag-ooperate, pero hanggang ngayon ang Pugo nandyan pa din eh. Ito na yung ano nila, yung tirada dati sa kay dating Pangulong Duterte, ito yung labanan ang yung mga bawal na gamot na sa loob ng 6 months ay dapat ma-clear yun. So ito, ganun din to. Ang problema lang kasi talaga itong gobyerno na to kasi ayaw nila yung mga sinasabi nila, ayaw nila yung mapuna din sila. Si Pangulong Duterte napuna naman din to pero may sagot sila nun eh. Naggrabe talaga, lalang-lala na ang mga bawal na gamot. Hanggang ngayon nga, bumalik na ulit eh. Imbes na nabawasan, ayon bumalik na ulit. Operate ulit. May luto-luto na nga na naman dyan eh. Tapos itong nangyari ngayon, itong bawal na gamot, yung mga sinunog niya, hindi naman huli nila yun eh. Palutang-luta na nga lang yun. Tapos sabihin nila, huli daw nila yun. Hindi yun huli. Tapos itong nangyari ngayon sa West Philippine Sea na ang ginawa nila ay magtawag ng mga ibang bansa para tutulong sa Pilipinas, lalo tuloy na alanganin ang Pilipinas. Tapos panireklamo itong si Teriela, panireklamo yan dyan kasi kesyo binumba, kesyo hinarangan, kesyo hindi makalusot, ang daming mga reklamo pero wala naman nangyari. Yun pala, sa SUNA nung nakaraang taon kasama tong binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, wala naman siyang action hanggang ngayon. Ang kanyang mga tauhan na pinapabayaan lang dyan. Narinig ba natin nakipag-usap sa China tungkol dito sa West Philippine Sea na panghaharas sa mga Chinese dito sa ating mangingisda? Wala siyang ginawa dito. At isa pa dito, yung gusto niya na ang mali pa kasi ni Bongbong Marcos nito ay ang ginawa niya ay hindi Pilipinas ang pro-China. Pro-Pilipino tayo. Sino ba may sabi na pro-China ang Pilipinas? Kayo lang naman eh. Ngayon nga, ang problema na naman natin, itong China, ayaw talaga nila yung titigil dyan kasi hindi maayos yung approach eh. Dapat kasi approach na maganda. Kung ano talaga yung ikaganda dyan sa West Philippine Sea, dapat yun ang gagawin. Makipag-usap, hindi yung para kang handa kami dyan kasi maraming bansa ang tutulong sa amin.
Hindi tayo tutulungan ng ibang bansa. Umaasa tayo na tutulungan tayo ng Amerika, tutulungan tayo ng mga anong bansa ang ano dyan. Hindi tayo tutulungan yan. Itong Amerika nga ang nag-uudyok dyan para magkagulo lalo eh. Nakita naman natin kung ano ang papel ng Amerika tuwing may mga gira-gira dyan. Sila yung ano, kunyari frontal pero wala rin ginagawa sila dyan. Pang-uudyok lang yung ginagawa ng Amerika. At ito yung West Philippine Sea ngayon, wala namang mangyayari talaga dyan. Pati itong Pogo, hanggang ngayon ang Pogo problematic pa rin. Ang Pogo, China ang nag-operate. Itong West Philippine Sea, China pa rin. So lalo tayong namroblema sa China. Ang China, lalo tayong binubuli ng husto dahil tayo kasi mga Pilipino, sabihin man natin na may kulang talaga dyan. Pakipag-usap. Dati, may nangyari naman din to sa panahon ni Pangulong Duterte na binubumba rin naman tayo pero hindi kagaya ngayon na madalas nangyari ito na binubuli tayo. Matindi ang ginagawa ng China ngayon sa Pilipinas. Pinaparadahan na nga tayo ng pinakamalaking barko sa buong mundo. Itong kanilang Coast Guard na pinakamalaking barko nga yan. Nangyari ba yan dati? Hindi yan. Dumadaan dito sa sa mga sakop ng Pilipinas yung mga barko nila. Lalo tayong inasar sa ngayon. Kasi sa ginawa kasi natin na para tayong nagtitrigger din naman ng kaguluhan. Ang mga problema lang talaga dito sa adviser ni Bongbong Marcos kasi ang gusto kasi nila, sige atin yan dapat makipagpatayan tayo dyan, makipaggira tayo dyan kung ano. Wala tayong kalaban-laban sa China. Ano ba kalaban-laban natin sa China? Ano bang ano natin? Tirador. Ang panglaban natin dyan. Ngayon, itong si Tolentino, sa ginawa niya sa China, ano ang ginawa sa China ngayon? Hindi siya pwede makapunta ng China. Bawal siya. Basta sakop ng under ng China, sa Hong Kong, hindi siya pwede makapasok. Binawalan siya. Parang siya insulto rin eh. Insulto rin yan sa sa bansang China. Kagaya rin sa atin halimbawa. Tayo, pagbintangan, hindi mainis ka din. Itong nangyari sa China ngayon, sobra silang inis sa Pilipinas. Ang presidente natin hindi pa marunong makipag-usap. Walang action tungkol dito sa problema ng China. Walang problema. Basta pag Chinese, parang mainit ang dugo itong administrasyon ngayon sa mga Chinese. Kasi gusto talaga nila ang mga Chinese ayaw iparamdam ba sa Pangulong Bongbong Marcos na ayaw namin sa mga Chinese. Samantala, ang mga malalaking negosyante sa Pilipinas, mga Chinese. Tapos, mahingi ka ng mga dito sa San Miguel Corporation ng mga project na Chinese din si Ang. Ay, ano ba yan? Nakita ba ni Bongbong Marcos yan? Diyos ko po, anong ba nangyari ito kay Bongbong Marcos ngayon? Tapos pagka may magkomento tungkol sa China, ay pro-China ka. Hindi pa pwede magkomento dito sa mga Chinese. Nangyari na nga yan sa inyong ginawa ngayon. Ano bang anti-China kayo? Anong nangyari sa Pilipinas ngayon? Wala. Kawawa ang Pilipinas. Kasi ang mga ngingisda natin, apektado na sobra. Nagiging apektado naman yan panahon ni Pangulong Duterte, pero hindi talaga ngayon. Hindi kagaya ngayon. Matindi na talaga ngayon ang pagparamdam ng China na masama ang kanilang loob sa mga Pilipino sa Pilipinas kasi ayan na nga ang Pogo walang kalutas-lutas diyan. Araw-araw pa rin andyan pa rin yan. West Philippine Sea andyan pa rin linggo-linggo halos. Kasi sa ginagawa rin kasi natin na pangbubuli, una tayo nang bubuli sa kanila. Ano bang laban natin kung tayo magmubuli? Saan tayo ikumpara sa China? Saan tayo? Muta lang tayo Hindi inaisip kasi yan. Ito magsusuna na naman sa sunod na mga araw. Ano naman kayang mga pasabog ni Bongbong Marcos nito para palakpakan siya? Ano na naman yung marami na siyang nasabi dito sa mga kanyang suna pero ni isa walang natupad. Walang nakikita natin dito. Itong West Philippine Sea at saka itong Pogo ay lalong lumala. Ito yung si Alice Goo. Ay nako. Hanggang ngayon,
Sige pa rin sila ng hearing-hearing dyan. Kung i-deport nyo yan, i-deport nyo na yan. Para tapos talaga ng problema. Hindi yung namemorwisyo pa kayo ng ibang tao. Shot naman, oh.